Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Wedge Kudjaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politiko Nightly. Para sa ating political headlines, labi ng nalunod na student athlete na si Rene Baterbonia nakahimlay na sa Quezon City. Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin nais daw ipasama sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Baterbonia family. Bilang ng mga nasawi dahil sa lindol sa Mindanao, sumampa na sa higit 40. Senator Rapi Tulfo tinawag na Senate of the DDS ang Cayetano Block. Operational control sa Senado hawak na ng bagong mayorya. Senadora Risa Ontiveros nagbabalang aarestuhin ang Maleta Boys kung iisnabin uli ang Blue Ribbon Committee hearing. House prosecutors hinamon si VP Sara na ilabas si Mary Grace Piatos bilang witness sa impeachment trial. Labis ang paghinagpis ng ina ni Rene Baterbonia matapos masawi ang kanyang anak sa isa umanong bootcamp sa Aurora. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang paumanhin ng mga coach ng Ateneo Blue Eagles para sa sinapit ng atleta. Narito ang politiko update ni Andrea Salve live mula sa Quezon City. Andrea, anong mga hakbang yung nais na gawin ngayon ng pamilya ni Baterbonia sa paghahanap nila ng hustisya sa nangyari kay Rene? Dexter, nais ngayon ipasailalim ng kampo ng nasawing Ateneo de Manila University varsity na si Rene Baterbonia, si Ateneo de Manila University Blue Eagles coach Tab Baldwin sa Immigration Lookout Bulletin Order. Ayon sa legal counsel ng pamilya na si Attorney Ezraelito Torion, wala raw itong personalan at dapat lang din daw isailalim dito si Coach Tab habang ongoing ang investigasyon. Tumungo rito sa Arlington kaninang umaga ang mga kinatawan ng ADMU para kausapin ang naulilang pamilya ng basketbolista. Hindi na sila humarap sa media pero para kay Ginang Rovelin, ang ina ni Rene, kulang pa ang paliwanag na ibinigay ng Ateneo management. Wala na. Yung batang mahirap. Laki sa hirap na nangangarap lang. Nangangarap na hindi lang para sa kanya, pati din sa amin. Nabura lahat yun. Nabura lahat. Aksidente lang umano ang nangyari. Ito raw ang iginiit ng mga kinatawan ng Ateneo sa pamilya Baterbonia. Kwento raw ng ilang coaches na kasama sa team building sa Dipakulaw, Aurora, nasa gitna sila ng water exercises nang maganap ang insidente. Ang sabi nila, nag-ano daw sila, dito daw yung dagat sa hita at saka magtakbo daw sila. Tapos nung nagsabi na daw sila na go na, bigla na lang daw pumunta yung alon doon sa kanila. Yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw, kasi may malaking alon. Tapos yung second, pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Pero kahit na aksidente at nanghingi ng paumanhin ang Ateneo coaches, para kay Rovelin, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. isa lang ang ngayon hiling ni Rovelin sa Ateneo. Sana mabigyan nila ng complete na sa akin yung lahat na tinanong ko sa kanila. Ma-clear talaga, masagot talaga nila.
Itinanggi rin daw ng Ateneo coaches ang impormasyong kumalat sa social media na nilagyan pa ng pabigat o kung tawagin ay ankle weights ang mga atleta. Nang tanungin naman ng high school coach nitong si Jess Evangelio kung nabanggit ba ang mala military training nang ma-recruit ang kanyang dating alaga, wala raw siyang alam dito. Kahapon ay isinailalim sa autopsy ang labi ni Rene pero sa mga oras na ito ay wala pang ulat na nakakarating sa pamilya. Nagsimula na rin ang investigasyon ng NBI at CIDG sa insidente pero ayon kay Rovelyn, hindi niya pa pinagbibigyan ng mga ito sa hiling na makausap siya. Priority niya raw sa ngayon ay ang anak at hindi pa rin naiisip kung magsasampa ba sila ng asunto laban sa universidad. Dexter, pansamantala mo nang dito ibuburol sa Arlington si Rene. Pero kung makukumpleto daw mga kailangang dokumento, baka bukas ay ibiyahe na siya pa Davao. Iuuwi rin daw siya sa hometown nila sa Agusan del Sur, pero pagbibigyan lang ang hiling na iburol muna siya ng 1 o 2 araw sa kanyang alma mater sa Ateneo de Davao Senior High School. Dexter. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Na-rule out na ng Aurora PNP ang foul play sa pagkalunod ng 2 Ateneo varsity player. Pero para sa ilang kongresista, kailangan pa rin ng masusing pag-iimbestiga. Narito ang political update ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Duda ng ilang mambabata sa inilabas na investigasyon ng mga pulis kaugnay sa pagkakasawi ng 2 basketball player ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adeli. Ayon kay Kabataan Party List Representative Rene Co, hindi dapat isantabi ang mga weights o pabigat na nakita umano sa katawan ng mga biktima. Po nananawagan kami ng mas malalim na investigasyon, no? Maging mas involved ang iba pang ahensya kung kailangan dahil meron nga pong discrepancy na ipahayag ang pamilya sa kaalaman at obserbasyon niya na hindi po tugma doon sa initial reports na binigay ng police authorities. Dapat rin daw harapin ng school administration ng Ateneo ang pamilya ng mga biktima. Nire-recommenda rin ni Representative Co ang posibilidad na isuspinde si Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Pwedeng i-explore yung pagkakaroon ng preventive suspension habang an investigation is ongoing. Ito naman po ay standard procedure sa iba't ibang ginagawang investigasyon. Sunod-sunod na ang panawagan ng investigasyon sa Kamara sa pagkalunod ng 2 atleta. Maghahain sina Deputy Speaker Paulo Ortega, Deputy Speaker Jefferson Conghun at Congressman Zia Lonto Adjong ng resolusyon para magsagawa ng independent investigation. Kasunod ito ng pagkwestiyon ng mga kaanak ng biktima at ilang netizens na posibleng may irregularidad sa umanay boot camp sa Aurora. Dapat rin daw makita kung sapat ba ang safety measures na ipinatupad sa kanilang team building. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante. Isa ang Sarangani Province sa pinaka-napinsala ng lindol sa Mindanao. Nandun ngayon ang ating kasamahang si Jill Sebandal sa bayan ng Malapatan para magbigay ng pinakahuling detalye on the ground. Jill, anong latest situation dyan? Dexter, andito tayo ngayon sa Malapatan, Sarangani, isa sa mga lugar sa probinsya na nakaramdam ng matinding pagyanig dulot ng magnitude 7.8 na lindol na puminsala sa malawak na area dito sa Sarangani o sa baybayin ng Sarangani. Patuloy dito ang assessment ng mga otoridad sa mga posibleng pinsala habang minomonitor din ng ang mga aftershocks na patuloy na nararanasan sa ilang bahagi din ng Sarangani. Sa katunayan, Dexter, kasama natin ngayon si Board Member Gwyn Singkoy para sa update sa kasalukuyang sitwasyon ng mga residente, road access at mga kinikilalang tulong sa apektadong komunidad. So, Board Member, ano po ang pinakabagong sitwasyon dito sa Malapatan at ano po ang epekto ng lindol sa mga residente dito sa komunidad? Talagang mahirap, ma'am. Una, kulang kami sa tubig. Yung kuryente, by portion yung pagbalik ng kuryente. Yun, ma'am.
Board member, ilan po kaya ngayon sa kasalukuyan ang mga naitalang sawi at naging epekto dahil dito sa lindol, yung residente po dito sa Malapatan? Kaninang alas 10 ng umaga, pinatawag kami ni Gob, nagkaroon kami ng meeting ng PDDRMC, no? So nagkaroon dun based on record, partially, meron tayong 46 injured na individuals sa munisipyo ng Malapatan. 6 dito merong major injuries at saka 4 ay admitted ngayon sa SPH, Sarangani Provincial Hospital. Tsaka dalawa yung reported na missing natin ngayon. And 8 yung na-report na namatay pero 5 pa yung confirm sa ngayon, ma'am, yung namatay dito. Dito po ba sa Malapatan, board member, meron po ba ang mga lugar na nahihirapang abutan ng tulong dahil sa road access? Meron po, ma'am. Yung isang barangay, hindi ko lang talaga masasabi kung okay na ba yung daan ngayon, pero kahapon kasi talagang close road kasi natumba yung tulay from barangay poblasyon sa Malapatan, next barangay, yung Sapo Masla. Yang daan din yan, ma'am, yan din yung daan papuntang Glan. So sira yung tulay. Dito ba sa BM, dito sa Malapatan, ilan po ba yung evacuation centers natin na accessible po sa lahat? Meron naman, ma'am. Meron tayong municipal gym na pwedeng magamit kung sakali. Meron din, yung munisipyo sa likod nito, meron din kung sakali. Meron din naman dun sa Barangay Lunmasla Gym kung sakaling kinakailangan. Pero sa ngayon, ma'am, about sa information about sa evacuation sa center, yung makakasagot yan, yung mga leadership na nandito sa munisipyo ng Malapatan. Board member, dito po ba sa Malapatan, kamusta po yung koordinasyon nyo sa probinsya at saka sa local LGUs paukol naman po sa mga relief operations, sa rescue and recovery efforts? Ano po yung Sa ngayon, ma'am, sa probinsya, kanina, sinabi ko nga, nag-meeting kami together with the governor nakapag na siya ng state of calamity na-declare niya na, and right after nag-session na rin kami para to support the governor. So ngayon, ang ginagawa ng probinsya is lahat ng mga tulong, ma'am, dinadaan natin sa province para ma-consolidate. Inaantay namin kung yung bawat munisipyo na affected, inaantay namin kung ilan ba yung affected, ilan ba yung namatay talaga, ilan ba yung hindi makaalis doon sa bahay nila, o kung ano yung problema para at least malaman ng province and then makapagbigay kami ng tulong sa bawat local government unit like Glan, Malapatan, Maasim, yung 7 munisipyo, even Malungon, Alabel, kung sino yung affected po. BM, dahil sa mga sunod-sunod na aftershocks, hindi lang dito sa Malapatan, kundi sa buong Sarangani Province, ano po yung inyong mga paalala para sa mga residente, lalong-lalo na po yung sa mga napinsala na mga areas? Sa lahat ng affected po, lalo na yung namatayan, condolence sa inyong lahat, pero ang paalala ko lang sa inyo, makipag-coordinate kayo sa mga barangay officials natin, municipal officials natin, even the PNP, yung fire, yung mga Bureau of Fire, at saka lahat ng agencies po, PCG, nagtulong-tulong kami. Makinig kayo, at saka kung meron kayong signal, pakitingin po doon sa mga information na nanggagaling sa bawat LGU para at least maging aware kayo kung ano yung hakbang ng bawat local government unit, especially sa province of Sarangani, para ma-aware kayo kung ano yung mga information na posibleng makatulong para sa inyo. BM, maraming salamat po. Dexter, meron ka bang itatanong kay BM Gwyn Singkoy? BM, magandang gabi. So far, Board, may mga nakarating na bang mga tulong mula sa national government dyan sa inyong bayan at o kaya sa buong Sarangani Province? May mga tulong na ba daw na nakarating from national government? Nakarating dito? Sa ngayon po, sir, kanina habang nagmi-meeting kami, may mga information na dumating yung mga ilang senador para magbigay ng tulong, especially sa Malapatan kanina. Confirm, dumating si
nakita ko sa social media, dumating si VP Sara, dumating si Bongo, si Senator Bongo, na nagpaabot ng tulong sa mga affected ng baha. And even bukas, tomorrow morning, meron ding mga senador po na pupunta sa province of Sarangani para magbigay din po daw ng tulong para sa lahat ng apektado ng lindol. Okay. Dexter? Gwen, kumusta ang lagay ng panahon dyan? Kasi lahat sila, karamihan, nasa labas ng bahay nagtitent. Sa ngayon po, sir, merong mga aftershocks. Nasa labas doon ng bahay. Ano po? Ano daw po yung kasalukuyang nararanasan dito ngayon? Sa ngayon po, yung mga ibang residente talaga, tulad ng nasa likod namin, talagang napinsala ho ng lindol, nasira yung mga bahay. So for the meantime, dito sila natutulog. Kasi yung ibang residente din po natin, natatakot kasi dahil sa trauma, marami pa kasing ilang beses na kasing pabalik-balik yung aftershock po. So natatakot yung mga residente natin, especially yung dito sa barangay ko, sa barangay poblasyon, talagang takot na takot yung tao. So ngayon, nandito sila sa munisipyo ngayon, yung iba nasa tabing daan kasi takot na bumalik sa bahay nila dahilan sa pinsala ng lindol po. Okay. Maraming salamat, Board Member Gwen Singcoy at Jill, sa iyong pagbibigay ng latest update mula dyan sa Malapatan, Sarangani. Personal na bumisita sa Jensen si PBBM ngayong araw kasama sina DPWH Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sani Angara. Pinuntahan ng Pangulo ang isang apektadong ospital para alamin ang kalagayan ng mga pasyente. Pinangunahan din niya ang pag-iinspeksyon ng mga pasilidad. Mula naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, magbibigay tayo sa, nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100 milyong piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. Lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong dun sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. Personal namang tinanggap ni Mayor Lorelie Pacquiao ang Pangulo at ipinahayag ang pasasalamat sa agarang tulong at suporta sa mga residente. Sa ngayon, patuloy ang damage assessment ng mga otoridad at paghahatid ng suporta sa mga nasalanta ng lindol. Personal ding bumisita si VP Sara sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Bukod sa paunang food trucks mula sa OVP, nag-abot din ng bigas at food and non-food items ang PISE. Nakiramay din ang VP sa mga pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Sa ating pagbabalik, Senate of the DDS. Senator Raffy Tulfo may bansag sa paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. At 18 Maleta Boys, posible umanong ginagamit para pabagsakin ang gobyerno. Tutok lang sa Politico Nightly. Pinalagaan ni Senator Raffy Tulfo ang pagbansag ni Senator Alan Peter Cayetano sa bagong Senate majority bilang Senate of Malacanang. Git ni Tulfo, mas deserve daw ng Cayetano Block ang label na Senate of the DDS. Sa isang panayam, muling ginit ni Tulfo na paksyon nila ang legit na liderato. Batay na rin sa Avellino Doctrine at pagkilala ng iba pang sangay ng gobyerno. Bago ito, nanindigan si Cayetano na ginagamit niya lang ang kanyang authority para hindi umano maging rubber stamp ang Senado ng Marcos Jr. administration. Aarestuhin namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros sa tinaguriang Maleta Boys kung iisnabin nila ang susunod na flood control hearing. Narito ang political update ni Joash Maliban.
Dumalo ang Maleta Boys sa flood control probe ng grupo ni Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta noong isang linggo. Pero no-show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo nitong Lunes. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys. Definitely, iimbitahin po sila ulit, Willard, kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa minorya sa Blue Ribbon Committee. At definitely, iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope pauunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw. Andun lamang po sila sa taas. Nagpe-press con pa. At ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba. At lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila tapos show cause order pa para paarestohin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya. Para naman kay House Prosecution Panel, spokesperson Zia Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo, ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Very obvious talaga sa akin yon. Sila mismo naman talaga yung nagsasabi na they're really known to be a supporter of the Vice President. Nakatakdang mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Posible umunong ginagamit lang ang 18 Maleta Boys sa isang destabilization plot ayon kay Senator Ping Lacson. Sa isang panayam, sinabi ng senador na sakaling i-cite in contempt at arestuhin ang 18, maaari umanong gamitin ito ng mga hindi niya pinangalanang grupo para maghasik ng kaguluhan. Basehan niya ang impormasyong ito sa intelligence reports ng National Bureau of Investigation kung saan natukoy umano na ginagamit ang 18 Maleta Boys para pahinain ang tiwala ng militar at kapulisan sa pamahalaan. Una nang sinabi ng AFP na nananatili silang tapat sa konstitusyon at itinanggi ang mga unang lumutang na usapin na mayroong mga nagtatangkang magsagawa ng kudeta. No-show si former Congressman Mike Defensor sa pagdinig ng NBI kaugnay ng umano'y 5 milyong pisong suhol niya sa Maleta Boys para idawit ang ilang opisyal sa flood control scandal. Abogado niya ang humarap at sinabing harassment lang ang mga supina para kay Defensor. Pinag-aaralan na rin daw niya ang posibleng pagsasampa ng reklamo laban kay NBI Director Melvin Matibag. Git naman ni Defensor sa The Spokes ng Billionaire News Channel na ligtas at buhay ang surprise witness na si Orly Goteza. Walang direct. It's only dun sa mga mista niya, yung mga kasamahan niya, ang nagbabalita sa akin. But fortunately, 2 weeks ago, ang binanggit sa akin, pinapasabi daw ni Sergeant Goteza na okay naman siya. Okay. Wala siya sa Maynila, nandito siya sa Pilipinas, pero okay naman siya. Shame on you, Alan Peter. Yan ang pahayag ni Father Robert Reyes ng Clergy for Good Governance laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Matapos ang pahayag nitong God does not doubt me. Una nitong sinabi ng senador sa harap ng media matapos mahalal bilang Senate President. Simple ni Alan Peter. Ang big shame on you, that's why dapat mag-wish ng gospel sa idea. Kunin mo yung kuwabi. Kunin ka sa first of all, kami. Huwag niyo ako sa kanya pag-iwap sa pagdami pagmalaki sa namin mo alam sa akin. Nagpahayag din ng pagkabahala ang iba't ibang organisasyon at mga lider ng simbahan sa impeachment trial ni VP Sara dahil sa umano'y pagkiling ng ilang senador. Tila hawak na ni Acting Senate President Win Gatchalian ang operational control sa Senado. Aprobado na raw kasi ang kanyang lagda sa pagpapasweldo sa mga empleyado. Narito ang ating Politico Update.
Another win for Win Gatchalian tungo sa pagiging lehitimo ng hakbang ng 12 senador sa bagong mayorya laban sa patuloy na paggigiit ni Senador Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Sabi ni Gatchalian, susweldo na ang mga empleyado ng Senado sa Biyernes matapos ilipat sa kanya ng Land Bank of the Philippines ang pagpirma ng payroll ng Senado. Permado na raw niya ang automatic debit arrangement ng Senado sa Land Bank para sa mga gastos ng Senado. Bukod sa sweldo, inaasahan na ring maire-release ang efficiency at transportation incentives ng mga empleyado ng Senado na nabinbin dahil sa isyu ng liderato. Maging ang pag-release ng MOOE ng mga senador ay aprobado na ni Gatchalian para sa operasyon ng kanilang mga opisina. Malinaw na niya ngayon na kinikilala na siya para magtimon sa Senado. I think that is for me a clear evidence na meron tayong operational control ng Senado. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagigit ng kabilang kampo. Inanunsyo ni Senador Rodante Marcoleta na kansilado na muna ang nakatakda ng pagdinig ng kanyang Subcommittee on Flood Control Scandal ngayong Huwebes. Hindi dahil sa pagkilala sa bagong liderato, kundi bilang konsiderasyon daw sa relief efforts kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Ihaharap pa naman daw sana nila ang karagdagang 14 pang Maleta Boys. Pero sabi ni Gatchalian, si Senator Erwin Tulfo lang ang maaring mag-anunsyo ng susunod na Blue Ribbon hearing bilang bagong chairman. Si Senator Erwin ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee and siya lang ang pwede magpatawag ng hearing. In fact, nung nagpatawag siya, in-invite naman itong 18 bodyguards to join the hearing. Nasa loob nga sila ng building. Sana nag-join na lang sila ng hearing para diretsong matanong sila ng mga senador. So we'll wait for Senator Erwin to call for a hearing. Sabi pa ni Gatchalian, sumagot na ang Senate Secretary ni Senator Cayetano na si Attorney Jose Luis Montales para sa pag-turnover ng mga dokumento kay Attorney Renato Bantog Jr. na siyang naihalal na Senate Secretary ng bagong Senate Majority. Nanindigan si Gatchalian, iisa ang Senado ng Pilipinas pero may dalawang paksyon. Ang grupo ng 12 mayorya at ang 10 na grupo ni Cayetano. Ganun pa man, bukas-an niya siya sa pakikipag-usap kay Senator Alan para sa ikabubuti ng Senado bilang institusyon. Hinamon ng House prosecutors ang kampo ni VP Sara na ilabas si Mary Grace Piatos kung gagamitin siya bilang witness sa impeachment trial. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong, dapat isama ang tunay na pangalan ni Mary Grace Piatos sa listahan ng mga witness sa pre-trial brief na isusubite bago mag-June 15. Ganon din daw ang kaso kay Kokoy Villamin na isa rin umano sa recipient ng confidential funds ng bise. Aniya, posibleng umabot sa testing ng pirma at iba pang dokumento ang impeachment court kung aasa ang defense team sa mga pangalan na nakalagay sa confidential fund record. Mas mabuti sana kung sinagot na lang ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya. Yan ang pahayag ni Manila Congressman Benny Abante. Anya, kung dumalo sana sa mga pagdinig ng Justice Committee si VP Sara at klinaro ang mga paratang, hindi raw sana aabot ang impeachment proceedings sa Senate Impeachment Court. Paninindigan niya, isang magandang oportunidad ngayon ang Korte para masagot ni VP ang mga aligasyon at maipaliwanag ito sa publiko. Kabilang sa impeachment grounds kay VP Sara ang umano'y unexplained wealth nito, hindi may paliwanag na pagwawaldas ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ng First Family. Sa ating pagbabalik, San Juan Mayor Francis Zamora sasalang sa ating Politico on the Spot. Tutok lang sa Politico Night. Isa siyang dating UAAP champion, negosyante at isa sa pinakakilalang local chief executives sa Metro Manila at sa buong Pilipinas. Mula konsihal, vice-alkalde hanggang sa pagiging mayor ng San Juan City, nagkamit siya ng maraming parangal para sa maayos na pamamahala, edukasyon, kalusugan at inobasyon sa lokal na pamamahala.
Kasama natin ngayon, live dito sa studio, ang Presidente ng League of Cities of the Philippines at Alkalde ng San Juan City, Mayor Francis Zamora. Magandang gabi. Welcome ulit sa Politico Nightly, Mayor. Yes, magandang gabi, Dexter. Maraming salamat sa inyong muling pag-imbita po sa akin. Mayor, unahin ko na dahil medyo ito yung mainit na issue ngayon. Bilang Presidente ng League of Cities at sister city nyo, ang General Santos City, ano na yung mga hakbang ng organisasyon ng League of Cities para matulungan yung ating mga kababayan doon sa mga, lalo na yung mga naapektuhan ng matindi sa lindol? Opo, una sa lahat, nais kong ipabot ang ating pakikisa at panalangin sa ating mga kababayan po sa Mindanao. Nakita po natin sa television, no? Sa balita ang damage na naranasan po nila at naway ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So, opo, ang General Santos City ay sister LGU po ng San Juan at miyembro sila ng League of Cities of the Philippines. Kung kaya't kahapon nga po tayo nakipag-ugnayan kay Mayor Lorelie Pacquiao at hindi lamang po sa kanya, ganoon din po sa ibang mga lungsod sa Mindanao na apektado. So I have instructed our Executive Director of the LCP to evaluate po, no, aside from General Santos City, ano pang mga member cities ng LCP ang severely affected sapagkat gustong maghandog ng ating LCP as a family, as a league, ng konting financial assistance po sa kanila. At inihintay na lamang natin yung final evaluation and recommendation. Nagsabi na rin po tayo sa ating mga membro na kapwa nating mayors at ang ating National Executive Board na tayo po ay magkakaroon ng isang Zoom meeting to pass a resolution to allocate funds for the LGUs that have been affected. So yan po ating ginagawa. And separately naman, I have already coordinated with our Sangguniang Panlungsod to help also General Santos City sapagkat sila nga po ay sister LGU po ng San Juan. So yung LCP, lahat ng mga members nito na hindi apektado, maaaring mag-ambag-ambag para dun sa tulong or... Okay, ganito po yan. Ang kada member city po ay every year merong contribution sa liga. So bahagi po ng pondong yan ay maaaring gamitin. But again, if the LGUs on their own want to help, pwede ho yan through our City Disaster Risk Reduction and Management Fund. So as long as the city or even the province has declared a state of calamity, pwede na ho matrigger niyan ang allocation ng pondo mula po sa aming mga CDRRMF. Okay. Balik tayo dito sa San Juan City. Kamakailan lang, Mayor, namahagi ang San Juan ng mga tablet para sa halos 13,000 na mga K-12 public school students. Yung investment nyo talaga, papunta dito Tama sa po yan. edukasyon. Yes, Dexter, and I'm happy to share with you that tomorrow, no less than the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr., will be joining us formally sa turnover. No? So, pinost ko ho ng isang araw, handa na yung mga tablets. Ngunit nung nalaman ko nga ho na si Pangulong Marcos ay sasama po sa atin, sabi ko, mas magandang siya na mismo ang maglunsad ng programang ito na matagal na ho natin ginagawa, Dexter, sa San Juan. No? If I may share also, aside from 1:1 ratio sa lahat ng ating public school students pagdating sa tablets, ang lahat po ng ating mga classrooms ay may fiber optic internet connection. All public school classrooms, ganoon din ang kanilang mga tahanan, no? Yung mga tahanan ng public school students natin, meron din pong fiber optic internet connection. Pati po ang mga classrooms, meron ding 55-inch smart TVs. Meron po silang libreng school and PE uniforms, libreng customized rubber shoes, libreng emergency go bags. Sa tamang-tama ho ngayon dahil meron nga ho malakas sa paglindol sa Mindanao. At ang ating mga public schools po, yung mga basketball court, pati pang mga barangay natin, basketball court, kahoy po ang sahig niyan. At meron din tayong financial incentives for our honor students at pati ang graduates natin from grade 6 and 12 at ang movers natin sa grade 10. So lahat po binibigay na natin talaga sa ating mga mag-aaral sapagkat gusto ko natin wala na silang ibang problemahin kundi ang mag-aaral lang mabuti. Pati ang teachers natin, 1:1 po yan kada laptop. Paano matitiyak, Mayor, na hindi lang yung gadget ang natatanggap ng estudyante kundi yung mas magandang epekto nito, yung mas epektibong learning programs? Yes, Dexter, I'm happy to share with you that San Juan has been recognized by the Philippine Statistics Authority as number one amongst all highly urbanized cities in the Philippines pagdating sa functional literacy rate. So, ang ibig sabihin niyan, dahil meron po kaming 95% rating, that means 9.5 out of every 10 San Juaneños can read, write, comprehend
compute and reason out. Ang PSA mismo ang nagbigay ng pagkilalang yan. Kung kaya't lalo kami na-inspire, Dexter, na patuloy na mamuhunan sa edukasyon ng ating kabataan sapagkat nakikita natin ang magandang resulta nito at naniniwala tayo na ang magandang edukasyon po ang magbibigay daan upang ang ating kabataan ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Bahagi ito nung mga hakbang ninyo na maihanda yung ating mga kabataan para dito sa digital at AI-driven future. That's true. Alam nyo, hindi tayo pwedeng maiwan sa teknolohiya. Nung panahon po ng pandemya, ng COVID-19, ay hindi naiwanan ang Batang San Juan sapagkat meron na kami mga tablets at internet during that time. In fact, we won po the Galing Poke Award for Best in Pandemic Response because of this. At saka yung mga tablet na yan, kung sakali mang magkaroon ng cancellation ng classes, tama po dahil sa ulan or bagyo or baha, pwede pa rin magklase kung may mga tablet sila. Dahil that's true. Kahit nasa bahay, may connection sila sa kanilang mga teachers. Tama po yan. In fact, we have a new City Schools Division Superintendent. At nagulat nga po siya na ganito tayo sa ating makabagong San Juan because even if we have to cancel classes because of bad weather, kayang ituloy ito through online learning. Yun kasi yun ang nagiging problema. Pero puntahan naman natin, Mayor, bukod sa edukasyon, yung health services ninyo, mas pina-improve pa ng lungsod yung inyong San Juan Medical Center. Ano yung mga bagong serbisyong binibigay ngayon? Tama po kayo dyan, Dexter, no? At tayo po ay about to procure our first MRI. No? So alam nyo, napakamahal lang isang MRI machine. More or less, it's about 100 million pesos. So hindi lahat ng ospital sa ating bansa ay merong MRI. So for the first time, San Juan will have its first MRI. So paano po mapapakinabangan yan ng mga taga San Juan later pag nandyan na yan? Opo, no? Aside from the MRI, ang bagong CT scan natin, padating na rin at yung mga kakulangan natin sa mga kagamitan at pasilidad ay isa-isa na ho nating makukumpleto. At siyempre, ang pakinabang po niyan sa ating mga San Juanenyo ay hindi na nila kailangan lumipat pa ng ospital kung meron silang serbisyong medical na kailangan. Aminado naman po tayo na sa ngayon, meron pang mga kakulangan ng ating ospital. At yan po ay isang bagay na tututukan natin hanggat matapos po tayo sa ating panghuling termino. I have 2 years left, Dexter, sa aking pagiging mayor ng San Juan at ibubuhos ko talaga ang lahat ng ating lakas at oras at atensyon sa pagpapaganda po ng ating nag-iisang pampublikong ospital. Ito mga nabanggit nyo na mapaparating na mga makabagong equipment para sa pangkalusugan, ito ba ay magagamit ng libre or with a minimal fee kung ikaw ay taga San Juan talaga? Kaya ganito po yan, Dexter, no? Through PhilHealth, which has expanded its services recently, no? Yung mga serbisyong medical na kailangan po nila ay maaari nilang makuha ng libre. Kung hindi man totally libre, marami tayong other funds available for them such as our DOH MAIP funds, ang ating pong DSWD funds, at meron tayong linya po sa PCSO, meron din tayong linya po sa Presidential Action Center ng Office of the President. At kung kulang pa rin yan, for whatever reason, kulang pa rin yan, sasaluhin na yan ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Kaya nararanasan natin ngayon yung zero balance billing sa San Juan, Dexter. Walang dapat ipangamba yung mga residente na wala silang pambayad, wala silang panggastos sa pagpapagamot dahil ang dami ng mga programs ng ating gobyerno at yung local government. Tama po yan. At the only time you will pay, Dexter, if you choose to be a private patient. Ayun. So kung kayo ay gusto mo mag-upgrade. Correct. Kung ginusto mo talagang maging isang private patient because if you are a charity patient, halimbawa, kayo ay isang San Juanenyo na medyo wala hong kaya masyado, no? Natural, you will enter as a charity patient. And once you do that, wala na kayong babayaran. Dahil ikaw ay dating champion sa sports, sa basketball, yung team, ano yung mga hakbang na ginagawa mo ngayon, Mayor, para mas mapaganda yung San Juan Sports Center at yung iba pang pasilidad para sa sports sa syudad? Dexter, mukhang sinusubaybay mo yung Facebook ko. Alam nyo, by next year, we will be opening our makabagong San Juan Sports Center. So ito ay isang makabago at modernong pasilidad na hindi lamang basketball at volleyball stadium po ang nandyan.
magkakaroon ho yan ng isang 6-lane, 25-meter swimming pool, magkakaroon ho yan ng facilities for all types of sports. Merong pickleball court na sikat na sikat ngayon. Pati po badminton court, may boxing ring, meron po siyang mixed martial arts studios, meron kaming billiard center, chess center, table tennis center, indoor jogging track, physical fitness gym. Lahat ng sports na pwede mong lahat na talaga, yes. nandun na. Chess, darts, no? So talagang kompleto ho yan at excited po kami sapagkat for the longest time we have had very nice basketball courts, pero pagdating sa ibang sports, ito na yung talagang pangkumpleto. Para walang mapag-iwanan, para yung mga hindi abot yung height ng basketball, pwede dun sa mga board games. Tama yan, Dexter. At ako po, bilang isang atleta, kaya kong sabihin na yung aking pagiging mayor, malaking tulong yung disiplina na aking nakuha. Bilang isang atleta, yung disiplina sa katawan, disiplina sa pag-iisip, being very determined, persevering, resilient, lahat yan, no? Mga values na natutunan ko as an athlete na naniniwala po ako na dapat lahat ng ating mga mamamayan ay magkaroon ng ganitong values na nakakatulong sa ating buhay. Mayor, mainit ngayon na news kaugnay sa sports, yung nangyaring pagkamatay ng 2 atleta mula dito sa Ateneo. Ano po ang inyong stand or anong masasabi niyo po dito sa incident? Opo, sa totoo lang, nakakalungkot. Ako nga ay nagpaabot ng aking pakikiramay sa 2 players mo na pumanaw mula sa Ateneo Blue Eagles. At bilang isang dating De La Salle Green Archer, alam niyo naman po, ang Ateneo Blue Eagles, ang aming talagang rival. No? But of course, when it comes to tragedies such as this, talagang walang rival dyan. Tayo nagpaabot ng ating panalangin sa kanila. At alam nyo, I don't want to speculate, honestly, on what really happened. But the point is, ako, dumaan na rin po ako sa ganyang mga team building exercises na merong kakibat na mga training. But of course, we should always ensure the safety of our athletes. Again, I don't want to blame anyone. What happened is very sad and tragic, but let the investigations roll. Dapat talaga may imbestiga na mabuti sapagkat, alam nyo, nakita ko yung mga interviews po ng nanay ni Rene at talagang ramdam ko yung kanyang pagdadalamhati at galit. Dahil nga, bilang isang ina ng isang, kumbaga, very promising athlete, MVP sa palarong pambansa, incoming Ateneo Blue Eagle. I mean, everything that you want to be at that stage in your basketball career nasa kanya. And yet, ang nangyari po ay isang trahedya. Ganon din kay Divine, napanood ko siya sa mga recent UAP games po ng La Salle versus Ateneo. Ano niyo, nakakalungkot na may ganyang mga pangyayari, and we all have to do our very best, not just Ateneo but all other teams in all other sports, not just basketball also, na pag merong ganyang mga team building or training, lalong-lalo na kung outside the campus, we always have to make sure na safe ang ating mga atleta. Ako po, isang ama, isang magulang. Ang aking bunso po ay player ngayon ng La Salle Green Hills. Siyempre, once they are training, especially if they are somewhere else, hindi naman namin sila mababantayan the whole time. Because hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon nandun kami nagbabantay. Diba? So dapat talaga yung kanilang kaligtasan ay nasisiguro ng mga teams po natin. Ayun. Mayor, may iba tayo. Si Senator Jingoy Estrada ay kasalukuyang humaharap sa kasong plunder. Bilang isa ring kilalang leader mula sa San Juan, may komento ba kayo dun sa usaping ito? Or mas nanais nyo na lang hayaan na lamang yung korte na magpasya dun sa kaso? Well, alam niyo po, Dexter, pangatlong beses siya na po na makasuhan ng plunder. So, in each decade, nakakasuhan siya. At sa pagkakataong ito, muli na naman po siyang nakasuhan. Pero ako po, if you ask me, ako po yung naglabas ng isang pahayag din nung nakarang linggo. At sabi ko nga po, hayaan natin ang
proseso ng hustisya na umanda. Ngayon, kung kaya niyong patunayan sa Sandigan Bayan ang kanyang innocence, then ito yung pagkakataon na So, hayaan na lang gawin yung niya yan. hustisya na Mas bumulo. mabuti. No? I don't want to comment kung guilty or not guilty. Pero ang mahalaga rito, paanda rin ang proseso ng hustisya at siya mabibigyan na ngayon ng pagkakataon na linisan ng kanyang pangalan kung siya po talaga ay inosente. Then ito yung pagkakataon na patunayan po niya. Ayan. Okay, Mayor. Malapit na yung yung wata-wata. Panawagan niyo sa ating mga kababayan. Go ahead. Yes, sa mga minamahal ko sa naman ninyo at Dexter, sa inyo na rin at sa publiko po, no? Malapit na po ang Wata-Wata, June 24. Ang ginawa po natin last year ay something very different and it is to ensure na hindi nga magkaroon ng kaguluhan sa At ating mauulit ito kapistahan. ngayon ulit, 24. Yes, so we will designate once again basaan zone. Lahat ng gusto makipagbasaan, pasok lang sa basaan zone. Kapag ayaw niyong basa, stay Umiwas doon. outside the zone and we will make sure na you will be safe outside the basaan zone. Okay, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora ng San Juan sa iyong oras. Thank you po. Thank you. At good vibes at political local stories naman tayo sa ating pagbabalik. Sa ating politiko lokal sa Maynila, umabot sa 3.1 milyon ang naipamahaging tulong pinansyal ng pamahalang lungsod sa 5 pasyente sa ilalim ng Kaagapay Program. Ayon kay Mayor Isko Moreno, walang pinipiling edad ang programa pagdating sa pagtulong sa mga nangangailangan ng pondo para sa gamot, operasyon at pagbabayad ng mga gastusing medikal. Binigyang diin ng alkalde na nagiging posible ang mga ganitong programa dahil sa nga buwis na tapat na ibinabayad ng mga Manilenyo. Nagpaabot din siya ng pasasalamat sa mga taxpayers sa patuloy na sumusuporta sa mga programa ng lungsod na nakatutulong sa pagliligtas at pagpapahaba ng buhay ng mga kababayan. Sa San Pedro, Laguna, pinangunahan ni Mayor Art Mercado ang pagtanggap sa mga kinatawan ng Netherlands, Friesland Campina at Alaska Milk Corporation sa pagbisita nila sa San Pedro kaugnay ng school-based milk feeding program at donasyon ng mga school chairs. Ayon kay Mayor Mercado, mahalagang pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga institusyong pang-edukasyon upang mas maraming mag-aaral ang makinabang sa mga programa para sa kanilang pag-unlad. Pinahalagahan din niya ang patuloy na pamumuhunan ng mga partner organizations sa kapakanan ng mga batang San Pedrense na aniyay isang pamumuhunan din para sa kinabukasan ng lungsod. Target ng inisyatiba na mapalakas ang nutrisyon, pagkatuto at pangkalahatang kapakanan ng mga mag-aaral habang patuloy na binubuo ang mas maliwanag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Sa Agusan del Sur, nagkaisa ang sangguniang panlalawigan sa pagpapasa ng isang resolusyon na nananawagan ng malinaw, walang kinikilingan at masusing investigasyon sa pagpanaw ni Ateneo Cager Rene Baterbonia. Sa suporta ni Governor Santiago Cane Jr., hiniling ng konseho ang buong pananagutan at paglilinaw sa mga pangyayaring nagdulot sa maagang pagkawala ng binatang atleta. Si Baterbonia, tubong Talacogon, Agusan del Sur, kinilala bilang isa sa mga mahuhusay na manlalaro ng basketball sa rehiyon at naging most valuable player ng palarong pambansa 2025. Ayon sa mga ulat, nasawi ang atleta kasama ang kapwa Ateneo player na si Divine Adili matapos tangay ng malakas na agos habang nasa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Nanawagan din ng resolusyon sa Ateneo de Manila University at sa lahat ng sangkot na opisyal at personnel na magbigay ng buo at tapat na kooperasyon sa mga investigador. Layunin ng hakbang na matiyak na lalabas ang katotohanan at mabibigyan ng katarungan at kapayapaan ng pamilya ng mga nasawing atleta. Oras na para sa ating Politiho. Eto, sino itong dalawang maimpluwensyang politiko na umano'y naging sobrang malapit sa isa't isa matapos ang nakaraang halalan? Ayon sa ating Polybird, taong 2022 raw, madalas daw makitang magkasama ang dalawa sa mga pulong, pagtitipon at mga aktibidad na hindi naman konektado sa kanilang opisyal na tungkulin. Dahil dito,
hindi maiwasang maglabasan ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang samahan kung may halo rin bang timan. Nako, may halo. Si lalaki kasi kilalang may pagka-bad boy at babaero talaga, habang si babae naman may pagka-porselana at manika ang mukha. Oy, si babae rin umano talagang sabik kay lalaki noon dahil matagal umanong uhaw sa haplos. Ay, mala teleserye pala. May kwento. At ang ating clue, yan. Ano yung clue, Dex? Yung dalawang politiko daw, sikat na sikat ngayon sa social media. Si ano? Makihula na kayo ha. Makihula na sa ating comment section. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Makulay, masigla at puno ng kumpiyansa ang pagbubukas ng Pride Month 2026 sa Mandaue City sa pangunguna ni Mayor Jonky Uwano. Tampok sa Pride Month opening ang mga kahangahangang performance at pasabog ng mga drag queens na nagdala ng enerhiya, kulay at kasiyahan sa pagdiriwang. Kasabay nito ang pagkilala sa mahalagang ambag ng mga daycare worker na patuloy na humuhubog sa kabataang Mandauehanon. Ayon kay Mayor Jonky, pinapakita ng okasyon ang mensahe ng pagtanggap, pagkalang at pagkakaisa anuman ang kasarian, pagkakakilanlan o pinagmulan. Dahil sa bawat hakbang sa runway at bawat ngiti ng mga dumalo, naging paalala ang pagdiriwang na ang isang mas matatag na komunidad ay nabubuo kapag ang lahat ay may puwang, may boses at malayang na ipapakita ang kanilang tunay na sarili. Samantala, parang hindi na kailangan ng rehearsal sa Pandi, Bulacan matapos makisabay si Mayor Enrico Roque sa patok na dance craze na Hawak Mo ang Beat. Kasama mga taga-Pandi, ipinakita ng alkalde ang kanilang siglat enerhiya sa isang masayang sayawan na puno ng ngiti at good vibes. Ayon kay Mayor Roque, kapag pandienyo ang sumayaw, otomatikong may enerhiya, may galaw at may dalang kasiyahan ang bawat hakbang. Sa halip na formal na programa, naging isang masayang pagkakataon ito para magkasama-sama mga residente at magbahagi ng positive energy. At sa Lucena City, ngiti na may halong kilig ang balik eskwela ng libo-libong mag-aaral. Yan ay matapos pangunahan ni Mayor Mark Alcala ang pamamahagi ng mga libreng gamit pang-eskwela. Mahigit 18,000 junior high school at senior high school students ang nakatanggap ng mga bags, school supplies at black shoes bilang paghanda sa pagbubukas ng klase. Ayon kay Mayor Mark, ang mga ganitong programa ay hindi lamang tulong material kundi pagpapakita rin ng suporta sa mga pangarap at kinabukasan ng mga kabataang Lusihanin. Sa dami ng nakangiti at excited na mga bata, mukhang mas masarap talagang mag-aral kapag may kasamang pagmamalasakit at suporta mula sa komunidad. First day high. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganive. Ako naman si Wedge Kudzamat. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.